Quiet. Okay. Good afternoon to everyone. We are the Group 3 and we are here to discuss the Unit 9, ang pag-usbong at pag-unlad ng mga klasiko na lipunan ng Africa, America at mga pulo sa Pasipiko, but America will not be included in our lesson. So before we proceed to our proper lesson, let us have Queen to lead our prayer and the games. Everyone, please stand up. For those Catholics, please make the sign of the cross. For those non-Catholics, please make the sign of your feet. Heavenly Father, thank you for bringing us together today. Bless us, the reporters, with confidence and clarity. And may our classmates gain knowledge and inspiration from our discussion. Guide us throughout this class. Amen. Okay, ang mechanics sa game ay mag-iap ko 1, 2, 3. Ngayon, ang unang nagamot mo taas. Kasabot ko guys! Ay, prize? Ay, prize! Ang game guy, 4 picks, 1 word. Hindi na bandanan? Yes! Ready na tayo! Balik! 1, 2, 3 lagi! Ay, wala pa! Ang bago nag-go si Wade, ay hana niya taas yung kamot, okay? 1, 2, 3. Wala pa Wala yung pa nag-go! 1, 2, 3, go! Oh. Uy, yari. Egypt. Mo lang probinsya. Mo lang probinsya. Niger. Uy, naka-video ni, uy. Uy, naka-video ni, uy. Nigeria, ang ito. Nice kayari, idol. Oh, panay mo prize kay. Wala, nangutang mo ni. Next. Okay, 3, 2, 1, go! Wala pa nag-go! Sige, balik. 1 pa lang to. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Hoy, ako na. Correct. Upa na. Ano eh? 3, 2, 1, go! Oh, sa'yo. Five. Kinto! Again! 1, 2, 3, go! Sige na! Correct. Unfair! Next, 3, 2, 1. Tubig. Ready? Samo. Ayun siya, nang 3, 2, Ubos! Dapat taasan yung lap. Lap! 3, 2, 1, go! Mark. Jun. Pacific Ocean. Pacific Lotion. Pacific Solution. Ay, Pacific dagat. Correct. Okay na. Last. Yate. 3. 1, 2, 3, go! Oo! Uy! Wala balik. Lagi ang kamot! Kamay sa baba! Kamay sa baba! Kamay sa baba! 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Oh! Ano balik? Ay, nalagay pa balik. 3, 2, 1, go! Uy! English mo din. Bangka! Correct. Gold or bangka?
mga Magandang kaklase. araw. Magandang hapon, binibining kultura. Ako po ay naastan na aming grupo na talakayin ang Uy. tungkol sa kabihas ng klasikong lipunan sa Afrika. Bago yan, mga kaklase, alam niyo ba na ang Afrika ay ikalawang pinakamalaking kontinente sa ating daigdig? No. Yes, I didn't know that though. Kabihas ng klasikong lipunan sa Afrika. Mahalaga ang geografiya ng Afrika sa kasaysayan. Tinawag ito Dark Continent dahil sa limitadong kaalaman ng mga European. Unang duyan ng kabihasnan sa mundo ay Ehipto. Mayroong mahalagang kabihasnan ng Afrika. Ito ay Silangang Afrika, Kush at Aksum, Kanlurang Afrika, Ghana, Mali at Sungay. Timog Afrika, Kaharian ng Zimbabwe. Mana? Good. Mana guys? Wait! Huwag yata ka lesson learn guys. Hmm? Okay na. Okay na? Okay na. Silangang Afrika, Kush at Aksum. Kush, matatagpuan sa Sundan malapit sa Ilog Nile. Nagkaroon ng impluwensya sa sine at arkitektura mula sa Ehipto. Ang mga taga-Nubya na nagtatag ng kaharian ng Kush ay nagkakaroon ng mahalagang papel bilang mga paraon sa ika-25 dinastiya ng kabihasnang Ehipto noong ika-8 siglo BC. Ang kabilisirang lungsod nito ay Napata at kalaunan ay Meru. Iba Aksum? Aksum, matatagpuan sa Ethiopia. Naging Kristiyano noong ika-4 siglo sa ilalim ng kahariang Byzantine. Bumagsak dahil sa impluwensya ng mga Arabo. Ghana. Ito ay natatagpuan sa bingit ng Sahara Desert. Mayaman mula sa ginto at asin. Niyakap ang Islam noong ika-11 siglo. Naging mahalaga rin sa kapangyakan ng pamilyang Sunni. Ano ba ang Sunni? Ang mga Sunni ay isang West African Mandi-speaking ethnic group found in Mali, Southern Mauritania, Eastern Senegal, the Gambia, and Guinea, kung saan nagmula ang mga hari ng Ghana. Mali, sila ay lumaban sa otoridad ng pamilyang Sinilki. Itinatag ni Sundiata, the real-life lion, pinamumunuan na ni Mansa Musa na nagpalaganap ng yaman. And for your information, Sundiata is Mansa Musa's great uncle. Sundiata, what was picture? Ay, si Mansa Musa. Yeah, that one. Sino si Mansa Musa? Wala. Great uncle siya ni Mansa Musa. Si
Ano kasabot ng say great uncle, guys? Yeah, I know. I know what it is. Like, it's one month. Like, Papa tayo mo Isuon mga sa papa imo papa. Isuon niya lalaki sa imo ang lolo o lola. Lolo sa kapatid. Oh, so imo rin kaya pa sa lolo na lang. Sino si Mansa Musa? Pinakakilalang pinuno sa Mali. Nakasikat sa kaharian ng buong mundo dahil sa kanyang pilgrimage sa Mecca. Siya po ang nagdala og gold padulong sa Mecca. Pilgrimage, mura no siya kanang murag house na siya. Dalang sumiyad do. Murag siya house. Mecca. Siya ang nagdala og gold padulong sa Mecca. What? Mecca is mura siya Muslim para mag-worship ba sa mga Muslims. Maka? Ayon kay Ibn ang pronunciation. Ibn. Batuta. Ayon kay Ibn Battuta, isang sikat na Muslim, ang mga hari na tinatawag na Mansa ay mahuhusay na pinuno na kanyang mapanatili ang seguridad sa kaharian. So, kani si Mansa Musa, kuan po ni siya kanang he is called the most sorry kanang most popular siya na leader kay tungod mansa siya. Ang mansa which means mahusay. In Waray, it's like kuan ba good or like great leader. Siya. Sunghay. Ito ay lumakas sa pamumuno ni Sonny Ali. Ito ay din bumagsak noong 1591 dahil sa pagsalakay ng Morocco. So, nabagsak siya tungkol sa mga Morocco kaya na-colonize po sila. Nag-war sila. Timog ng Africa, kaharian ng Zimbabwe. Ang Zimbabwe ay located siya nito ay sa timog silangang Africa. Ang rehiyong ito ay dinadaluyan ng maraming ilog at mayroong matabang lupain. Marami ring mineral na matatagpuan sa rehiyong ito, katulad ng ito, bakal, tanso, at tin. Ang Zimbabwe ay nangangahulugang bahay na bato. Bakit ba nangangahulugan ito ng bahay na bato? Ang kahariang ito ay binubuo ng mahigit 150 ng batong istruktura. So, nga nahimo siya o bahay na bato kay built siya at like 150 is like mga bato ba like when you kanang moadto ka sa beach, di ba magputang-putang makag mga bato. Mura siya ginana pero ang kuan lang kay bahay siya na bato. Nagiging mahalagang sentro ng kalahalan at relihiyong noong 1000 BC. Kilala din siya sa Great Enclosure, malaking istrukturang bato. So, just like, that's why it's called bahay ng bato. Bahay na bato. But, na ang example. Yes. Naghalo dahil sa mga rebellion at pagbagsak ng ekonomiya. Okay,
so before we proceed to another lesson, nakamay ko sa mga pangutana. Hindi Do you lang have any yan eh. questions? Wala yung recap. Okay, recap. Another run through the lesson. It's your time to shine. Okay. So, overall, ang kabias ng klasikong lipunan sa Africa ay mahalaga. Yun siya. Like, there are 3 parts of it. Silangan Africa, Timog Africa, and Kanlurang Africa. So, ang inside anak nila kay ang Silangang Africa kay naa ang Kush o Aksum. Dayon, ang Kanluran kay naa ang Kana, Mali, at Sunghay. Dayon, ang Timog ng Africa kay mao ng Zimbabwe, kaharian ng Zimbabwe. So, i-remember lang ninyo, kana sila, importante gud kay na sila sa development sa Africa. Gana, Mali at Sunghay ay nasa Kanlurang Africa. Thank you. Si Sundiata. Sundiata. Sundiata is the great uncle of Mansa Musa. So mas tigulang si Sundiata. Yeah. Yeah, of course. So, one year, sa Mansa, tawag siya may Mahusay na leader. mahusay na leader. So, ang Mansa, ang pangalan ni Mansa Musa originates from the Mansa, which is Mahusay na leader. Sino to kayo? I get it. Sundiata. I get it. That is Okay na guys? Yes! Oo na. Okay, so now, discuss na ta about sa klasikong lipunan sa mga pulo ng Pasipiko. Wow! Oh my God! Kaliwan guys. So, ang mga pulo sa Pasipiko ay bahagi ng Rehiyon Oceania. Nahati ito sa 3 grupo, which is ang Micronesia, Melanesia, at Polynesia. At tinuri ito ni Jules, Sebastian, Cesar, D'Urville. Bago dumating ang mga Europeo, may sarili silang pamumuhay, relihiyon, at kalakalan. Ang mga sinaunang tao dito ay bahagi ng Austronesian migration mula sa Timog Silangang Asia. And Austronesian migration will be discussed later sa mga theory about migration. Woo! So let us start with Micronesia. Micronesia is also known as the maliit na isla. Binubuo ito ng libo-libong maliliit na isla, which are the United States of Micronesia, Nauru, at Marshall Islands. Ito ay may pinakamaliit na populasyon sa 3 grupo. Ang mga pangunahing kabuhayan ng Micronesia is ang pagsasaka at pangingisda. Gets na ninyo guys? Yes! May questions? Okay, next. So the next na pula is ang Melanesia at ito ay tinatawag din na itim na isla. Matatagpuan ito sa Hilagang Silangan of Australia, which this pulo has Papua New Guinea at ang Fiji. Itong pulo ay may pinakamalaking populasyon at mostly sa mga tao doon ay may maitim na balat. Wala silang sentralisado o mahalaan dahil pinamumunuan sila ng mga manlilipa. Nagmula ang Melanesia sa salitang Griego na melas, which is itim, at nesus, which is isa. So, another information about this pulo is this pulo has different mga anyong lupa, and because of that, people from that pulo has different kinds of religions. Gets? Yes. What's it specified there? I did it not share religion pero specifically
nami video pakita on why dako kaayo ang area. Ngano dako kaayo ang area sa Polynesia sa Pacific. Alright. Sige. Sure. Kasi ito, pinaka-pinaka ko sa I have to finish this paper. It's swamped. No one told me college would be so damp. Imagine setting sail from Hawaii in a canoe. Your target is a small island thousands of kilometers away in the middle of the Pacific Ocean. That's a body of water that covers more than 160 million square kilometers, greater than all the land masses on Earth combined. For thousands of years, Polynesian navigators managed voyages like this without the help of modern navigational aids. Ancient Polynesians used the sun, moon, stars, planets, ocean currents, and clouds as guides that allowed them to see the ocean as a series of pathways rather than an obstacle. Their voyages began around 1500 BC, when the people who would settle Polynesia first set sail from Southeast Asia. Early Polynesians eventually settled a vast area of islands spread over 40 million square kilometers of the Pacific Ocean. Some historians believe the voyagers moved from place to place to avoid overpopulation, others that they were driven by war. Voyages became less frequent by around 1300 AD as Polynesian societies became more rooted in specific locations. During the voyaging period, successful journeys depended on a number of factors: well-built canoes, the skill of navigators, and weather being some of the biggest. Voyages relied on sturdy whakakalua, or double-hulled canoes, which were powered by sails and steered with a single large oar. Canoe building involved the whole community, bringing together the navigators, canoe builders, priests, chanters, and hula dancers. Navigators were keen observers of the natural world. They were abundantly familiar with trade wind-generated ocean swells, which typically flow northeast or southeast. By day, navigators could identify direction by the rocking motion of their canoes caused by these swells. But sunrise and sunset were even more useful. The sun's position indicated east and west and created low light on the ocean that made it possible to see swells directly. At night, navigators used something called a star compass, which wasn't a physical object, but rather a sort of mental map. They memorized the rising and setting points of stars and constellations at different times of the year. They used those to divide the sky into 4 quadrants, subdivided into 32 houses, with the canoe in the middle. So, for example, when they saw the star Pira Atea rising from the ocean, they knew that to be northeast. They had some other tricks too. The Earth's axis points towards Hokupa'a, or the North Star, so called because it's the one fixed point in the sky as the Earth rotates, and always indicates north. However, it's not visible south of the equator, so navigators there could use a constellation called Neve, or the Southern Cross, and some mental tricks to estimate where south is. For instance, draw a line through these 2 stars, extended 4.5 times, and draw another line from there to the horizon. That's south. But the sky also contains navigational aids much closer to Earth: the clouds. Besides being useful weather cues, under the right conditions, they can indicate land masses. For instance, the lagoons of Pacific atolls can actually be seen reflected on the underside of clouds, if you know what to look for. And high masses of clouds can indicate mountainous islands. Once navigators neared their destination, other clues such as the flight patterns of birds, floating debris or vegetation, and types of fish in the area helped determine the proximity of land. For example, the Manuoku had a known flight range of 190 kilometers and could be followed back to shore. So how do we know all of this? Partially through evidence in petroglyphs, written observations of European explorers, and Polynesian oral traditions, but also by trying them out for ourselves. In 2017, a voyaging canoe called Hokulea
completed a worldwide voyage using only these techniques. If that seems remarkable, remember the ancient Polynesians, who through close study and kinship with nature were able to forge these paths across an unfathomably vast, vibrant, living ocean. The educator behind this lesson helps TED's Student Voice program. So let's proceed. Kasabot na mo guys. Yes, yes. Patulugan mo tanan. Yes, sir. Yes. Energizer? So mag-energizer sa No. class. Another. 14. No. Na mag-quiz para ba na guys? Sorry, kaya na lang. Dahil lang to. Yes, kito. Tapos before the quiz, mag-energizer ta, okay? Before the quiz. So now let's proceed to theory of Taiwan, which was itong ipasabot sa Austronesian migration. So theory of Taiwan was inuri ni Peter Bellwood. Ito ay nagmula sa Austronesian sa Taiwan noong 4000 BC. Lumipat sa Pilipinas, Indonesia, Melanesia, Polynesia. So kanay gisulat na ako mo ni siya ang route sa ilahang migration from Yunnan, which is a province from China, and then Taiwan, padulong sa Luzon sa Philippines, Sulawesi, which is an island from Indonesia, hangtod naabot siya Pacific, which is sa Melanesia, hanggang umabot sa Polynesia. Kaya guys? Yes. No. Yes. So next is the theory of Sandalan, which is inuri ni Stephen Oppenheimer. Nagmula ang mga tao sa Sandalan, which is a continent sa timog silang Asia. Ang pagbahan o Ice Age ang nagtulak sa kanilang migration sa Pasipiko. Sabot na guys? Okay, so para mas masabutan ninyo, ang theory ng Sandalan is a theory of migration. So Sandalan is originally a continent, pero because of the Ice Age, nagbaha ang Sandalan, which means like nawala na siya sa map, and then people there kay nag-migrate padulong sa Pasipiko. So, ang pamumuhayan ng mga tao sa ulo ng Pasipiko ay ang pagsasaka, which nagtatanim sila ng gabi, ube, niyog, saging, at taro. And then next is pangingisda. Sila ay nanguhuli ng tuna, hipon, at iba pang lamang dagat. And lastly, ang kanilang kalakalan, gumagamit sila ng bato, kabide, turmeric, at manok. Kaya guys, kape pa mo? Kape pa mo? Okay, so the religion of sa mga tao dito sa Pasipiko is first is ang Polynesia. Naniniwala sila sa mga mana o banana kapangyarihan, which is like ancestor to ancestor, po na siya. And then generation to generation. So ang Micronesia at Melanesia naman is animismo. Kisa pa na-remember about aning animismo nagidiscuss ni Ma'am Ruby. Katong mag-believe sila sa mga things na like rock, trees, other things. Ga-praise sila or ga-worship sila sa mga gamit. Like this, pag sila ay sumasamba sa kalikasan at mga Diyos. Next. Ang mga kabias ng ito is ang muay ng Easter Island. Kasi kabalog muay. Di ba mo di siya tumurang sigma ng hindi na joke-joke? So, ang muay ng Easter Island ay ang pinakamalaking estatwa na simbolo ng pananampalataya at literatur. Ang kanilang tradisyonal na sayaw
ay ang Haka, which is gikan sa New Zealand. Kabantay mo at tumurag court video sa katumurag Yes. nagkanta nagkalit sa court. Kita na. I know. Ay, Please, patay na si Lumar. Uy, nag-evidence. ano yung example? Ano, makakala. Ano yung example of Haka? Nakakita man mo atin sa internet ba? Basta nasikat nila sa internet. Awat ko din sa Lumar. Okay, so mo to siya ang example of Haka. Haka. So lastly, eksperto sila sa paglalaya gamit ang tubong bangka or kano which mo tong pasabot na ako about itong Moana nga bangka. Kasabot naman guys. Na may questions? Questions? Wala, sure. Sabot ka? What's the name of the purchase? Okay. So now let's proceed sa quiz. Please get 1 fourth. Yan na. Bye-bye.